Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Medyo maaga ako ngayon mga boss Pakinggan natin itong panayam kay Bita reaksyon kay Leila de Lima, no? Pakinggan natin. Mamayang Liberal Party List, Representative Leila de Lima, dating senador at dati ring nagsilbi bilang kalihim ng Department of Justice. Magandang araw ho sa inyo, magandang umaga ho ng Lunes, Congresswoman Leila de Lima, ma'am. Ang umaga, Bombo Genesis and Bombo Everly, saka sa mga nanonood sa Bombo Radio sa buong Pilipinas ngayon po. Magandang Good morning. Magandang umaga ho sa inyo. Thank you for joining us sa Bombo Network News, sa Bombo Radio Philippines. Kong, medyo Itong matibay si Leila de Lima, no? Pinakulong ni Duterte ito, ilang taon, puta na, no? Muntik pa mapatay doon sa loob ng kulungan, no? No stage pa. Basta, yung nasa, marunong ka talaga sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan, no? Talagang, kung sa kawawa din lang, mas kawawa ito kaysa sa katayuan ng halimaw doon sa dahig. Doon napakaraming check-up, kulang na lang, chipa ibigay sa kanya doon. Sabi niya, ganda raw ng kulungan niya doon, sabi ni Senator Trillanes. Mahaba po na budget deliberation na nangyari nitong nakalipas po ng mga linggo. Ang isa po sa isa po sa mga pinakamalaking updates po dito, yun pong pagtapyas muli dun sa budget ng Office of the Vice President matapos na hindi ho sumipot si VP Sara. Pakikwento ho kung paano po nangyari ho dito. Yung tapyas, dapat ang tinapyas na yung mismong Vice President, hindi yung budget. Anyway, tinapyas naman na siya, di ba? Inimpeach siya sa Kongreso. Kaya lang, sinalo siya nung mga mga kampon ng Duterte sa Senado. Di ba? Tuloy. Kung lalo ho, yun dun sa nababanggit po ninyo para ho disiplinahin si VP Sara, kaya po natapyasan yung kanyang budget? Opo, kasi nga po, ilang beses po siya hindi sumipot. Doon po sa committee level ay nung una hindi rin po siya simusipot. Then finally sumipot naman po siya. Tapos nung na-schedule na po, unang-una nung 28, September 28, yung budget for plenary deliberations, yung budget ng OVP, hindi siya sumipot. Nung 29, hindi na naman siya sumipot. Hindi kaya alam niya itong si Sara Duterte kung gaano ka-importante na dapat kang sumipot para ipaliwanag mo kung paano mo gagastahin yung hinihingi mong. Ang ganda ng ginawang ni Leila de Lima dyan, Para ka raw isang estudyanteng anak, humihingi ka ng dagdag sa baon mo. Siyempre tatanungin ka ng magulang mo, bakit ka naman humingi ng dagdag? Ano bang para saan? Ganun ito. Paliliwanag mo sa nanay mo na ganito kasi mama, ganito, ganun. Etong gago na to, humingi ng dagdag ng baon. Ayaw na may paliwanag kung saan dadalhin. O gano. Tapos presidente, tangay nang yan, imposible na yan. Talaga pag ito nakatakbo ng 2028 ay walang kakwenta-kwenta ito administrasyon ni Bongbong. At wala rin silbi yung DOJ secretary at saka itong ombudsman. Pag hindi nila napatahimik tong Duterte na to at lahat sila pulong, lahat yan. Hanapin mo dapat yung 51 billion dyan. Kailangan simbilis. Napaka-powerful pala ng ombudsman. Totoo. Naging inutil dan mo kay Martires diba? Paano nga naman? Hindi makapag-share mumuwalan. Tuloy. Naman sa the last day, September 30, wala na naman po siya. Not even yung kanyang mga officials ay present. So walang galing sa Office of the Vice President. At instead, ang pinadala niya ay isang sulat at nag-impose siya ng dalawang kondisyon. Ang sabi niya po sa sulat, addressed to the Appropriations Committee, ay dadalo lang daw po siya kapag number 1 ay dadalo rin ang Pangulong Bongbong Marcos sa deliberations ng budget. 8 hours ago ito, meron ito 23,738 views. Lang Office of the President. Yung kanyang pangalawang kondisyon
ay italis daw po yung immigration lookout sa bulletin order na pinalabas ng Bureau of Immigration. Kapal talaga ng mukha, di ba? Oo. Para bang humihingi ka ng dagdag na baon doon sa nanay mo. Tinatanong nung nanay mo, bakit ba kailangan mo ng dagdag na baon? Ha? Sasagot mo sa nanay mo bakit ba marunong ka ba? Ba't tanong ka ng tanong? Ganun ang kahayupan nito di ba? Oh. Sa DOJ, remember ho, nung kasagsagan ng pag-imbestiga ng House of Representatives in Committee on Good Government and Public Accountability, nung the misuse of the confidential funds, ay nagpalabas po ng Immigration Lookout Bulletin sa 6 na opisyal ng kanyang opisina. Kasama na po yung kanyang Chief of Staff and Under Secretary na si Attorney Zuleika. Pero nyo po, inimpose niya po yun as kondisyon. Tapos yung sa Pangulo naman, ay at least yung sa Office of the President, pinapadala niya ho lagi si Executive Secretary Bersamin as his representative. At yun naman talaga ang kalakaran. The Executive Secretary is the little president. He really represents the president sa mga ganyan na mga proceedings. Ito sa OVP, hindi man lang nga siya nagpapadala kasi dapat nagpinadala niya yung kanyang Chief of Staff o yung kanyang Undersecretary. So imposing those conditions are actually insulting. Wala po yan sa karapatan niya. Wala po yan sa kanyang authority, even if she happens to be the Vice President. Matanong ko nga itong mga nagsasabing, hindi ako bongbong Lenny ako. Dapat itong mga sila Sabit Singson nito, itong si Meow Barsaga nito, na Marcos resign. Hindi kaya mas maganda isigaw ninyo, Sara resign? Kasi maski si Bongbong may ginagawa, nagpapaimbestiga na korupsyon si Sara ayaw isabihin kung paano niya kinurap yung kalaki-laking pera, di ba? Ginastos niya yung 125 million within 7 days. Kasi 11 days, 4 na araw yung holidays. Pati holiday, nagtatapo ng pera. Ba't di niya may paliwa? Dapat ang sigaw nitong mga didilis na to, mga ungas, Sara resign. Tsaka na kayo bumira ng Marcos resign. Takin mo yung klaseng gusto ninyong ipalit kay Bongbong Marcos, may tililing. Tinatanong lang ko dipesa niya yung budget niya ba? Hindi kaya, pagpantay niya muna si Marcos at saka talagang baliw, di ba? Tuloy. Para sa amin po, para sa akin po, at pinanigan naman po ako ng mayorya ng mga members of the House of Representatives, ito po ay disrespect. Kaya yung budget nitong si Baliw, mabuti nga, mabait pa yung sabi nga ni Laila de Lima, mabait pa kami, hindi namin sa sinero di ba? Kung ano yung budget niya noong 2025, yun din ang budget niya ngayon. 2026, hindi na bawasan, hindi na dagdagan. Puta na, dapat nga, yung si Tino, sabi ni Tino, 100, ano na lang yata 100 million na lang. Yung sweldo lang ng mga tauhan niya, wala nang iba dahil bastos nga. Kasi mabait pa itong sila Laila na kung ano lang yun din may lumawaldasin pa rin si Sara Duterte sa mga magnegosyo taday, tree planting, tsaka pakain ng lugaw. Ito po ay insulto sa amin. Kung hindi niya kaya pong respetuhin yung kaming mga individual. Sino kayo para hindi insultuhin yung hayop na yan? Yung presidente nga pinapapatay. Minumura lahat. Si Rafi Romualdez. Iba yan si Sara Duterte. Di ba, sabi nga nung ama niya na halimaw, mas maano sa kanya yan. Mas abnormal yan. Di ba?
members of the House of Representatives, at least man lang respetuhin niya ang institusyon, ang House of Representatives. Tsaka respetuhin niya yung konstitusyon. Kasi ito pong budget process. Dito makikita mga friend. Kung gaano, ang bumoto lang yata dito sa, na dagdagan yung ano niya, yung budget niya, apat na kongresista eh. Lahat. Oh. Di kagaya sa Senado, mga gunggong, 15 halos. Oo, hindi lang yata, talagang ginawang 900 million yung ano niya, kulang-kulang 1 billion. Sabi pa ni Bongo, maliit yan, dapat dagdagan pa natin yan. Utangin na, tignan mo. Kung hindi nila pera, itong mga gunggong na senador na to, aba, lakas ng loob magsasalita, nagdagdagan pa, taas pa, kawawa naman si Vice President. Putangin na talaga. No? Talagang Senado, nakakasuka na eh. O makita mo yung mga pagmumukha ng Joel Villanueva, Cayetano, puta Jinggoy, putang ina. Si Bato, si itong Bongo, papasok pa si Marcoleta, puta talagang, hindi ka lang masusuka talagang, ay nako, high blood, abutin mo sa putang ina Senado na to. Nandyan po yan, kilala po yan, kinikilala po yan under the Constitution. Ano na mangyayari kung ganyan ho ang ating mga opisyal na hindi man lang nila ginagalang yung budget process na that should be subjected to their whim? Natawa ako nung pumunta sa Senado itong baliw na to eh. Halos yung mga senador, montik pang masubsob sa kakamay. Kaya yan naman, sa ginawa nilang yan, nagkaroon ng pinakamatibay na rason ang ICC para hindi i-grant yung interim release na hinihingi nila. Di ba? Yun naman ginamit eh. Kung pinakita nila kung gaano ka-powerful itong Duterte nito, di ba? Pero talagang andyan na lahat. Kung si Congressman Luis Stro magiging DOJ Secretary o si Atty. Claire Castro, tapos na. Hindi natin alam kung sino ang nasa Sandigan Bayan. Baka tao na naman ni Digong. Pero yung Supreme Court, na, doon. Si Turon, yun, pinapailan pa ng disbarment si Rimulya. Talagang expected nila na talagang itong Supreme Court, Duterte Court. Diba? Kitang-kita nyo naman, puta, unanimous decision. Unconstitutional kayo, Kongreso. Diba? Wala na talagang kahihiyan itong mga to. And caprices, kung magpapakita sila sa House of Representatives o sa Kongreso sa mga budget deliberations, she had the duty to defend, to appear and defend her budget. Pero actually, mabait pa nga ho yung House of Representatives. At pinapyasan lang. Binalik lang ho namin sa 2025 level. We had the choice really of slashing a significant amount. O kaya, pwede pa nga zero eh. Pero naisip... Ba't di nyo ginawa? Ba't di mo ginawa? Ba't ka naging mabait? Yun na naman. Senadora Laila de Lima. Pwede mo naman palang gawin dahil binabastos na kayo eh. Yun yung ginawa. Yun ang ano ko dun, medyo bakit? Bakit May tanong na bakit Pakisagot. Binabastos na kayo eh, mabait pa kayo. Ano kayo, santo? Naisip po namin na hindi naman magiging makatarungan kung masyado namang malaki ang itatapyas. Kasi nga, alam mo, Senadora Laila de Lima, yung iniisip mong tao na yan, katarungan, hindi na, anong alam niya? Alam niya ba spelling ng katarungan yan? Ikaw talaga, tuloy. Meron din ho mga personnel, mga staff, at mga pangangailangan ng OVP, mga MO. Kaya nga si Itinyo, yun lang binibigay niya. Yung mga sweldo ng mga personnel. Hindi, magaling yung Itinyo, 100 million lang yata ang inibigay. Iren. So, kaya ho, binalik lang ho namin sa 2025 level at ang aming Alam mo, Senadora, tinapyasan mo man ang malaki yan, o ganyan lang sinasabi mong mabait, isa lang yan kay Sara Duterte.
pag ako naging presidente, lintik lang ang walang ganti. Ganun yan, tinapyasan mo ng maliit o tinapyasan mo ng malaki, parehas na sa kanya, tinapyas mo yan. Mananagot ka sa akin, pag ako upo. Diba? Yun yan. Wala eh. Eh di may nanakawin na naman yan, may pamasahin na naman yan, papunta doon sa kung saan sa ang bansa. As I just about mga 150 plus million peso. So yun po ang dahilan. Kasi Congress holds the purse. So yung mga iba-ibang departamento, including the Office of the Vice President, had to defend their budget before us, had to justify. And kailangan may respeto naman sa amin. So tinuturuan namin siya. Wag mong ganyan na nasasana. Anong tuturo mo dyan sa gago na yan? Yung ama niyan, hindi naturuan niya, kayo pa magtuturo. Ano ba naman kayo? Yung ama niyan, hindi siya na-disiplina eh. Kayo pa. Yan, lumaki yan, na kung anong gusto niya, nakukuha niya. Di ba? Sana nga magpapatay. And siya. Pero kung Opo. Pero kung sakaling dumalo ho sana si VP Sara, payag ho kayo na mapanatili yung hanggang sa 890 million na panukala ho, original na panukala po ng OVP? Most probably. Kasi madidepensahan yun. Most probably, of course, so we hindi natin alam kung ano talaga ang magiging ultimate na naging itsura nung budget. Kaya may mga ganyan ang mga proceedings para pinag-uusapan po yan. Para kung meron mga tanong, kung meron mga interpellations, lalo na sa plenary, ay nasasagot ng maayos, naiintindihan. At hindi lang po kami ang nandyan. Yung taong bayan, obligasyon din niya yan na i-defend niya ang budget sa taong bayan. So yun po ang aming pananaw. Kung bakit pinopose ko po yan, dahil nga po... Yan ang tamang pananaw kasi nga hindi naman pera ng ninyo yan, pera ng taong bayan yan. Talagang dapat tanongin ninyo yan. Paano wawalasin? Paano, yan, ng putang ina. Kay Sara Duterte, ayaw niya, diwag niyo. Ganun lang kay Sara Duterte. Sinabi ko ngayon, walang tayo pag-usahan. Basta yan ang gusto ko. Ganun kahayop to. Maging presidente pa ito, Layo mo talaga, BP Leni dito. Napakalayo mo. No? Yan ang ano ko mga friend. Kaya yung sinasabi doon lang ako medyo sabit kay Senator Trillanes na pinagpipilitan niya na ito, tsaka si Leni Robredo, magkaibigan. Hindi ako niniwala doon. Hindi ganun kahunghang si Leni Robredo. Para makipagkaibigan sa isang hunghang. Sa ganyan yung kanyang duty for accountability and duty to defend the budget at saka lalo na yung kanyang pambabastos at pag-iinsulto sa aming institusyon. Wala po siyang karapatan na bastusin at insultuhin. Gaano man siya kataas ang kanyang posisyon, yung mambastos ng institusyon. Okay. Robert. Alright. Congresswoman. Yung nga sinasabi ko, Senadora Laila, sino kayo para hindi bastusin yan? Pangulo nga, tsaka First Lady, pinagmumura lang yan hintayin mo, baka may susunod na award yung Davao, mabibigyan dito ng award. Tapos, pinadidisbar ni Torion si Remulla, etong dapat madisbar diba? Talagang mga tililing itong yung mga kampo nito. Nitong Duterte nito. Mandelima, kilala po kayo bilang kritiko po nga ng drug war. Ano po yung naging reaction po ninyo dito sa lumabas po na report na hindi pagpayag po na International Criminal Court na gawaran? Ano ba naman yung mga tanong na yan? Siyempre, sasabihin ni Laila de Lima, masaya ako. Ewan ko sa inyo, Nang interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga tanong dapat lang po at nakita naman po natin yung justification ng denial. Maganda po, very rational, may basehan kung bakit. Inisa-isa ho yung mga naging basehan kung bakit dineny, lalo na yung pagiging flight risk. Dahil nga mismo yung mga statements, mga public pronouncements, statements ng kanyang pamilya, lalo na again. Yung pagkakadenay nung interim release nito si Digong,
para na sinabi ng ICC na guilty beyond reasonable doubt na itong gago na ito. Kasi nga yung sinasabi dito sa atin, di ba? Murder. Tapos, no bail, recommended. Tapos, magpapile ng motion for bail. Pag-aaralan ng korte. Pag the evidence of guilt is weak, igagrant yung petisyon na para makapag-bail. Pero if the evidence of guilt is strong, hindi gagrant yung bail petition nila. Yun. Kaya yung pagkaka-deny nung interim release na itong halimaw na to, parang sinabi na, nayari ka boy. Kaya lang iniintay na lang yung mga kasama nito, si Bongo, tsaka ito si Bato. At sabi nga, hindi raw malalaman kung kailan it's gonna be bulaga. Si Vice President. Yan ang problema kay Vice President. Yung, sorry to say this, yung kanyang arrogance. Kasi, imagine yung sinabi niya na she's willing. She was actually instigating yung kanilang mga supporters na mag-break out sila. Naku, hindi ho yan uubra sa mga international tribunals like ICC. Kung ganyan... Akala nila itong mga magkakapatid na itong mga ungas Akala nila Davao International Criminal Court, binubuli nila no? Kung Pilipinas, Pilipinas. Nga, kadramahan, kung ganyang mga kayabangan, kung ganyang mga arrogance, acts of arrogance, ay nabebenta o bumubenta sa kanilang mga supporters dito sa Pilipinas, hindi po yan bebenta sa mga huwes sa ICC, sa mga prosecutors sa ICC. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa ebidensya. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa batas. Ano yung batas? What is the governing law sa mga proceedings before the court, before the ICC? It's the Rome Statute. Now, the former president has been accused of a very grave crime, and that is crime... May naiisip nga ako, di ba? Sabi ko, wala, ayaw mo ako sundin, digong Hunger strike ka na lang, yun na lang pag-asa mo, tanga. Pag umaga, ka nang babangon, nagahiga ka lang dyan, huwag kang kakain. Ganun. Hindi po pwede bagbaliw-baliwan, hindi lumusot The hunger strike, yun ang last remedy mo. Libreng payo yan. Yung problema, baka naman saksakan ka ng dextrose para hindi ka mamatay. Maski hindi ka kumakain, nakasaksak ka sa dextrose. Ilang yan. Kaya yun nga, sabi, kainin mo yung tayo mo, ganun. Umihi ka na sa pader, babuyin mo na yung ganun, di ba? Tanga-tanga ka kasi. Against humanity. May mga ebidensya, malalakas na mga ebidensya. Hindi ho basta-basta pumapayag ang ICC na that pending the case, pending the proceedings, ay nagbibigay ng interim release. Kung sa atin ay yung parang Tanga kasi ito Kala matapang yung pala pagdating doon. State your name, I am Rodrigo. Tanga, talaga tanga. Doon pa lang sa niya, nagpasakop na siya sa power ng ICC. Kung dito, dal. Wala silang, hindi lang pahuli ng buhay mo. Pagdating doon, I am... Tangina mo. Kakaitigil kang katangahan. Oo. Dapat doon, hindi siya sasagot kung ano may tatanong. I'm not recognizing this ICC. We are not member. Ganon. Puro yun ang sagot. Hindi ka na kailangan pa kumuha ng kupal man dyan. Wala kang alam ng kupal man. Turuan ka na. Magbaliw-baliwang ka. Diba? Tsaka walang katipid-depensa talaga itong nito kaso nito. Kasi naka-live inaamin niya siya tinuro niya pa si Bato diba? Yan, si Bato. Davao Death Squad din yan. Death Squad din yan. Diba? Diba? Yung interim release. Dahil nga, tinitingnan lahat. Wini-weigh nila lahat ng mga rason. Wini-weigh nila yung mga circumstances. Yung flight risk, lalo na. Tapos, yun na nga, ano yung magiging epekto? Yung sa mga biktima, sa mga pamilya ng mga biktima. Tsaka, the former president and his camp still have the capacity to pressure
yung mga witnesses and prospective witnesses, nandyan pa rin yung kapangyarihan nila dito sa Pilipinas. Malakas pa rin ang puwersa nila. So, lahat yan tiningnan ng ICC. Kaya, may basehan. And kaya nga, nung pag-issue pa lang... Pinakita naman nila kung gaano sila kalakas, di ba? Hanggang ibang bansa, nag-rally-rally sila ron. Meron pa silang Duterte Street doon sa Netherlands. Kung di matanga. Di lalong wala. Tsaka yun nga, sabi ko mga friend, pag ito nag-grant ng interim release, nagkabayaran, gano'n na lang yun. Wala nang iba pang rason. Natapalan yung International Criminal Court. Nung resolution, nung Senado, yung majority vote ng Senado, seeking for the house arrest of the former president on the ground of supposed humanitarian assistance, ay para sa akin mali na talaga yon. Unang-una, wala namang basehan yon na house arrest, na maayos naman ang kondisyon niya doon, humanitarian assistance, na again, maayos ang kondisyon niya doon. Tapos yung ganyan, naisip ba nila yan? Di ba nila na-consider yung mga libo-libong mga biktima na hindi man lang nila silang alang yung mga karapatan nila, na basta na lang mga pinatay without the due process. Yun yung kwarto niya doon sa... Right? They keep on invoking now those things. Human rights and humanitarian assistance. Pero noon, naisip ba nila lahat yon? So, and then, yun na nga, hindi naman talaga papakinggan ng ICC. Kasi wala na sa atin yun, lalo nang nag-withdraw ng Pilipinas. At sino nag-withdraw? Yung dating Pangulo. So wala na tayong parang, wala na rin tayong any moral standing and even legal standing to ask for anything from ICC. Kasi in the first place, hindi na tayo member state ng ICC. So that to me was a wrong move. That to me was simply political posturing, was simply a political move na hindi nga nakatulong, parang nakasama pa nga, parang napabilis pa nga doon sa aksyon ng ICC in rejecting the request for interim release. Okay. Kung maraming salamat, thank you for joining us dito po sa Bombo Radio Philippines. Baka gusto po ninyo magbigay ng siguro kaunting opinion lamang dun sa usapin po ng destabilization, kasi kagabi meron pong nag-rally sa may part po ng Makati area na hinihingi yung resignation ni Pangulong Marcos. Alam niyo po, dapat maingat din po tayo sa mga ganyang mga panukala, mga suliranin, di ba? Yes, ang daming problema, lalo na dyan sa korupsyon. Lahat tayo galit na galit tayo dyan sa mga massive corruption na yan. Ang tawag ko nga dyan, syndicated official corruption. This is really the biggest corruption scandal in our history, na naging pipitsugin na lang yung mga ginawa noon ni Napoles and her cohorts dun sa Napoles PDAF scam. Kasi this one involves multi-billion peso projects, infrastructure projects, flood control projects, at iba pang mga projects na marami pa dyan sigurado kung makakalkal sa isang masusing investigasyon. Pero wag naman po na at this point ay magpapanukala ng mga revolutionary government, destabilization, and then kahit yung resignation of the sitting president. Hindi mo ba naiisip? Anong resulta niyan? Kung ma-destabilize o kaya yung mga nag-ano dyan ng mga junta, revolutionary government, and then itong resignation, klaro naman na pag may resignation, pag mag-resign yung Pangulo, ay sino uupo? The constitutional successor is the Vice President. Lalo na acceptable ho ba yun? Alam nyo. Kaya sa totoo lang mga friend, parang nakakatulong pa ito si Sayad eh. Kung hindi lang ganito kabulok itong papalit kay PBBM, mag-ano na talaga dahil sa sobrang korupsyon na nangyari dito sa administrasyon nito ni Bongbong. Sobrang nakawan.
na pirmado siya, ha? Pinirmahan niya yan. Oh. Yun ang inaano ko, mga boss. Dahil noon, bago pinirmahan, laki-laki ng budget. 22, 23, tapos binigyan niya pa ng 125 million si Sara. Di ba? Maraming perang nalustay. Oh. Pero, yun nga, siguro sabi, nung pipirmahan na yung budget, pinirmahan na ka, palakpakan, siguro, yung mga bulong brigade ni Marcos na mabigat boss, maraming reklamo mo. Ang laki yata. Siyempre, gumagano, nagtatanong si Bongbong sa kanyang mga advisor, ha? Huwag mo nintindihin niya, basta pirmahan mo na siguro, sabi ng mga advisor niya, kailangan taong bayan yan, ganito, kailangan mga flood control project natin, mga ganito, infrastructure, mga ganito, bill. Pirma, palakpak. Yun na nangyari. Tuloy. Yun mismo nangyari. Ngayon, naglabasan ng baho, sabi, putik yan, sabi ni Bongbong. Imbestigahan lahat yan. Yun, lumabas na. Ba? Come to the point, yung MBI building nga, Diskaya pang nakakuha. Tsaka itong pinapagawa si First Lady na parang heritage Diskaya rin. Di ba? Puro palpak. Ang solusyon naman, ito, nandyan na yung proseso. Ano yung proseso? Iniimbestigahan na. Although we are pushing for a stronger independent commission, for a more transparent and more independent commission than the one now, which is functioning, pero medyo kulang pa. We will want created under Executive Order number 94, yung ICI. Kami po, sa House, meron na kaming pending na yung sa House Bill 4453 na kailangan ng mas malakas pa, stronger at mas independent na komisyon. Yan yung proseso. And then bago tayong ombudsman, na sa tingin ko naman kaya niya. Kasi he has the political will, he has the courage, may tapang siya, he has the legal acumen and the skills and the experience to go after grafters. Ang challenge na lang sa kanya is he has to prove political objectivity, impartiality, or independence na wala siyang sasantuhin kahit kaalyad. Yun na mabigat na challenge. Congresswoman Laila de Lima, yung wala siyang sasantuhin, yun ang medyo sana, totoo. Ganun lang yun. So, ayaan ang process na lehitimo, na constitutional, not extra-constitutional means. Huwag yung mga ganyan. Hinay-hinay po tayo, lalo na pag mga violent means. Kasi nga kaya ng Pilipino to resort to peaceful means Sa totoo, kaya talaga. Kung gagawin. Di ba, Martires? Hindi ba, Supreme Court? Kaya. Impeach na dapat niya si Sara Duterte. Ang kaso, yung mga alagad ni Digong, di ba? Nagpatahi pa ng robe. Sabi nga, gawin na lang tablecloth. Manding for all of this na mga changes and reforms. So, hindi po katanggap-tanggap at this point yung mga ganyan. Sa bagay, kung sutusin, baka kung mamalas-malasin, mababawasan ng Senado. Sabi nga ni Trillanes, talagang malapit na yung kay Bato sa kay Bongo na mabawasan yung boboto na yung impeachment complaint yan, walang kawalayan na tablahin ng Senado yan. Maski na pang sabihin ninyong lakas ng ebidensya nyo, tatablahin yan ng mga kampo ni Duterte. Mga panawagan. It can only be for political, for mga agenda po yan. Ang makakapag-alis na lang kay Sara, kaso. Tsaka yun nga, kung merong yung sisigaw si Chavit na maawa ka naman, Sara, sa Pilipinas, mag-resign ka na. Wala, si Bongbong tinatarget ni Sabit di ba? An agenda. Okay. Again, thank you for joining us, former Senator, Representative. Yun, mga boss. Natutuwa ako sa mga TikTok, pero totoo ito.
Oh, si Inday Tasya naman to. Ako po yung BP na... Ako yung BP na lustay ng lustay. Ako yung BP na lakwatsa ng lakwatsa, travel doon, travel dito. Ako yung BP na palamura. Mga ninyong lahat. Ako yung BP na madrama. Pero hindi nila alam. Inuuto ko lang sila. Ako yung BP na magiging presidente sa 2028. Kaya mga kababayan, vote crazy, not wisely. Ay, nako. Magkulab na po tayo, mga boss. O, intermission, kalat ni. Kalat ni ka. O, ito pa isa, kalat niya. O. Gaganda talaga ng mga Pilipina, no, mga boss. No? Dami, no? Baka lahat ni... Ay, magkulab na tayo, mga friend. Shout out, Estrelita Heroes. Hello po, Sir Rox. Long time no see po. Kamusta na po? Ingat po kayo palagi dyan. Ikaw din, ingat ka rin dyan sa Japan. Basta didilis. Bobo yan. Totoo yan, Estrelita. Kalat ni, shout out. Oh, meron na naman sayo-sayo, kalat ni. Estrelita ulit, oh. Mga pangsarili lang. Mga pangsarili lang ng mga Duterte, iniisip nila. Mga walang malasakit sa ating bansa at kapwa Pilipino. Nakakaawa lang po yung kaga-taga sunod nila. Mga nauuto nila. Totoo yun. Kalat ni ulit, oh. Meow, 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 meow. Oh. Wala ito si Barsaga na ito. Dapat sinisibak na rin itong gagon ito, eh. Totoo lang. Wala. Kung kayo ba nananawagan na si Sara magbitaw, di napapaano ko kayo, ha? Marilo Pabian, no? Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Dominated na nga po ng mga sakim at magnanakaw na nakaupo sa ating pamahalaan. Kaya kailan pa nga po tayo, mga kaahon, daming nasasayang na pera ng bayan. God bless the Philippines. Totoo yan, ha? Marilo ulit, oh. Sa isang interview po, former Senator Trillanes, na sana mag-back out na lang si Sara sa planong tumakbo kasi hindi niya kaya pamunuan ang pang-national leader. Totoo naman nga po kasi, baka ganyan din ang style niya. Mas marami pang travel kaysa maglingkod sa taong bayan. Sa totoo lang, pag yan nakatakbo, baka tapos na nga, eh. Baka, ha? Dahil, alam mo tong mga sinatong na to, hindi naman yan tanga para magsisip-sip dyan nang wala silang naaamoy. Oo, kaya na kay PBBM ang bola, no? Joke, ano? Karok, sabi nga ni Ka-Percy, kung Duterte din, tiyagaan lang tayo kay BBM sa 2028, Lenny pa din. Totoo. Hindi natin alam, ha? Hindi natin alam. Hindi natin alam ang galaw ni BP Lenny. TJ Show ulit, oh. Oo naman. Kung si Sara lang din naman ang papalit kay BBM, wag na lang. Kahit hanggang 2034 pa abutin si BBM. Wag lang si Sara dahil China ang ating magiging motherland. Totoo. Tsaka yan, Sara Duterte na, dapat yan putang ina, na-disbar na yan. Dapat yan, plunder. Wala eh. Kaya nga, putang ina.
Jokiano, tama ka, Karox. Budol yung award na yan. Kahit anong paliwanag nila. Budol to the max. Totoo. Miguel Edwin, shout out, Mike, my friend. Sabi ni Librado Ludovico, blessed morning, Karox. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Well, thank you, Lord. Advance happy 88th birthday to my loving wife on October 14. Oy! Happy birthday, Mrs. Ludovico. Escape muna, Karox, sa comment. Anyway, we are not in emotion. We're out of town here in Canmore, Alberta. And it's snowing. See you tomorrow, ka-warriors. And God bless us all. Oh, happy birthday ulit, Mrs. Ludovico. May you have many more birthdays to come. Decent, oh. Si Rox, ghost din yata ang mga rallyista nila eh. Kaya nga, di ba? Parang tanga lang to si ano, no? Mukhang may sayad nga. Tama si Trillanes. Mukhang, ano, may topak yung si Meow Meow. Oo. Sumagot si 3J Show. Totoo ka dyan. Yung nagpatawag ng People Power, di alam kung saan ang venue. Nagpunta sa Forbes Park samantalang ang rally nasa Raha Sulaiman. Ano ba yan? Kahit kailan di marunong mag-coordinate ang DDS. Sa totoo lang, Sir Rox, bakit kaya ganyan sila, literal. Talagang saradong isip. Wala yan eh, ano nga eh. May sakit nga silang tanganism virus. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo. Annalisa Polinar, shout out ha, mga friend. Sabi ni Tia Delio, impong ba siyang Team Tia Delio po, bumabati po na may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Basta ako po, sabi ko na lang po, Sir Rox, at wala pong ginagawang malupit na aksyon ng ating pong Simuning at ang aming pong Blackjack ng Cavite. Parehas tayo, talaga siya naisip ko. Para lang po tayong mga langay-langayan na nagkalat po sa daan at wala naman pong silbi. Ano po? Ha? Wala pong magiging katapusan po ang lahat ng yan, mga nyawang-nyawang na yan. Gat ang taong bayan po walang nakikita na matinong pagbabago at wala pong napaparusahan, puro imbestiga. Iyon na nga yun eh. Tsaka puro imbestiga at puro press con. Puro po file ng kaso. Ano po silbi noon, Sir Rox? Puro po big shot ang nasa line up po ng pagnanakaw, pandarambong. Pero asan po sila, Sir Rox? Maniniwala lang po ako, Sir Rox, na totoo po lahat na sinasabi po nilang lahat, mananagot ang magiging transparency ang mga yawang nag-iimbestiga kapag nailabas po nila ang naiharap na po sa bayan ang mga pusakal na dawit na mastermind. Saldi Kurakot, Sir Romualdez at naipakulong si Kesong Panis kasama na yung Boy Dila, Jinggoy, Bongo, Batong Puro Ulo. Saka pa lang po ako maniniwala, Sir Rox. Di po puro drama at palabas lang ang kanilang kwento. Ano po, totoo. Parehas pa na tayo, TNT, kaya. Tantana na po puro kuda, press release at press con. Managot ka kay Blackjack. Nakakaluga na po tayo sa tenga. Nakakapanis na po ng laway at nakakamuta lang po sa mga mata. Sobra na po nakakasuka. Kaya para yun na pong awa, gigil na po kaming mga makakitang mabibitay at makakitang naglalaro po ng pinikbulag sa loob po ng kulungan ang mga timawang visit. Mga leche, Oo naman. Maglusartan ka na naman ulit eh. Alberto Olaer, shout out Karoke. Si Digong Duterte, nakakulong na sa ICC, Netherlands. Dapat si Sara Duterte Carpio kasuhan para ikulong sa Mandaluyong City Mental Hospital, Karoke. Tama! Tangina, puro baliw na lang nakikita ko, putang ina na. Ang daming baliw, lalo sa Senado, putang kalahin mo yun. Inuubos yung buong maghapon, pinag-uusapan lang yung i-house arrest si Duterte. Pinagbutuhan pa ng mga ungas. Tangina yan. Tangina, di na iyato mga putang ina to. Mapapamura kayo. Lalaki na sweldo nyo, yan lang pinagbutuhan nyo. House arrest si Duterte, sinayang, putang ina kayo. Ay, nako.
Alberto Olaero ulit, oh. Karaoke, pag magnanakaw ka ng flood control, ang bagsak mo para ipakain sa mga kurap na mga buhayang politiko. Naglipa na sa ating gobyerno, karaoke, totoo yan. Shirley Jaser, oh. Mga kamping, matatalino, hindi katulad ng mga didiles kung saan yung may pakinabang sila, dun sila. Tunying, ano ba? Magbago ka na habang maaga pa. Tunying, oh. Tunying. Pre-JCO po. Ang mga kamping kasi, edukado. Di sila sarado isip. Kita nyo naman. Sinusuporta ng mga kamping si BBM kapag tama ang ginagawa niya. Di tulad ng mga DDS, si Sara lang ang atama sa kanila, which is such an irony kasi si Sara ang definition ng evil. Totoo. Di nila alam yun. Ang alam nila kay Sara, makadiyos. Hindi nila alam, ang Diyos ni Sara, si Satanas. Mga ulo mga putang. Shirley Jaser, oh. Karox, masyadong naging mabait si former President Cory Aquino. Yon, nagtiwala lang siya sa mga nasa paligid niyan. Mismo, ang mga hangal na kabinete. Kung ginamit lang ni President Cory ang kanyang power ng maayos, hindi na makakabalik sa pwesto ang mga magnanakaw. Sumikat sa buong mundo ang Pilipinas dahil kay former President Cory Aquino People Power 1. Totoo yun, Shirley, hindi niya nagamit. Siya ang pinaikot ng mga magagaling, magtatalumpati. Mutangin na. Yun, todas. At si Cory Aquino ang nagsimula na magpasok sa Duterte sa politika. Yung nanay nga nito si Digong, ang gusto niyang gawing tumanggi. Kaya ang ipinasok na vice mayor, itong si Halimaw, and the rest is his horror sa Davao. Rodelia Alpiloro. Ikaw po, Sir Rox, mga baliw na talaga mga yan. Pang sarili nilang iniisip nila, ubod ng mga tanga, ubod mga tanga mga yan. Totoo po kayan, Sir Rox. Malamang matanggal sa pwesto ang baliw na yan, pusa na yan, na may saltik. Salamat, Sir Rox. Pagdasal sana nila ang mga sakunang nangyayari ngayon. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Kalat niyo. Eagle, Fraternal Order of the Philippine Eagle, my ass. Mga ungas, oy, umuwi na lang kayo sa maglaba ng planchain pa niya. May pa-planchain pa kayo. Ogag. Talaga. Kalat ni. Thanks ulit kasali sa chicks na bumabanat ng sayaw. Great up. Ay, meron na naman dyan, dalawa. Totoo ako pinanonood dyan, kalat ni, sa totoo lang. Ang dami niyan eh. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Ben Torres, oh. Maganda naman na nangyari sa panahon ni Cory. Naibalik ang demokrasya ng Pilipinas. At tumalino ang mga Pilipino. Hindi nga niya nagamit na maayos eh. Pinaiikot siya ng mga nasa baba niya. Sumagot si 3J Siopo. Ay, tama ka dyan. Alam mo, dapat tayong magpasalamat sa Diyos kasi natanggal ang Marcos Sr. Yung mga hindi alam kung paano ang pamalakad noon ni Marcos Sr., akala nila mabait at maayos sa Pilipinas. Takot at pananakot ang ginawang weapon ni Marcos Sr. Nung araw para mapasa kamay niya ang bansa. Yung salitang salvage during Marcos Sr., alam niyo ba? Oo naman. Walang maka-oppose kay Marcos Sr. noon. Kundi lagot ka. Hindi naman masarap ang buhay noon, mahirap din. Samantalang sa Malacanang, ang garbo lagi ng party, samantalang ang Pinoy naghihirap. Huwag nating maliitin si Cory dahil sa performance niya, dahil wala naman talaga siyang alam sa pamalakad sa gobyerno mismo. Pero naiingat niya ang bansa kahit paano. Unfortunately, after this term, itong si Ramos ay kayo na ang magdugtong niyan. Kalechi-lechi na nga sinasabi ko eh. Nung panahon ni Marcos Sr., siya lang ang magnanakaw, tsaka yung mga cronies niya. Eto ngayon, nagkalechi-lechi niya, bumalik ang Senado, Kongreso, ubos, ang putang ina. Mother pati daughter. Sa amin AJ, shout out. Karox, Hitler ng Pinas, hindi na makakauwi ng demonyo na yan. Totoo. Rodelia Alpilor ulit.
Naunahan ako, pansin ko rin, sir, bagay nga sa'yo. Umagay ba? Salamat ha. Kasi nga, pag hinati ko dito, parang nakakalbog gano'n, kaya iniba ko style, oh. Bumagay nga daw. Joe Films, so, Senator Sani Trillanes, kayo ang pinuno kailangan namin para mapanagot ang lahat ng mga gumahasa sa ating mahal na inang bayan at tapusin na ang lahat ng uri ng kasamaan. Alam mo, Joe Films, kung si Trillanes ang nakaupo na pwedeng pumalit kay Bongbong Marcos, tapos na yan. Itong administrasyon na to, tapos na to. Yung ganyang klaseng grabing korupsyon, tapos ang papalit kung ang vice president si Trillanes, tapos na. Matagal na tapos. May bago na tayong gobyerno. Kasi talagang kagimbal-gimbal yung nangyaring nakawan Trilyon hindi lang puta. Ay naku. Tuloy natin yung Joe Films. Tapusin lahat ng uri ng kasamaan, nagpahirap sa mga pangkaraniwang Pilipino. Ngayon na ang panahon para isagawa ang isang military takeover sa ilalim ng inyong liderato. Tipunin ninyo na ang mga taong bayan, kabilang ang mga sundalo na may tunay na nagmamahal sa bayan, at isagawa ang isang malaking revolusyon. Hindi ito magiging mapayapa gaya ng ESA 1 and 2. Maraming dadanak na dugo, pero ito ang tanging paraan para makita natin na isang bagong Pilipinas, oras na ito'y nagtagumpay. Hindi tayo dapat maawa sa mga politiko na pinagnakawan ang pangkaraniwang Pilipino at lahat ng mga hinabang nito, gaya lamang ng mga bilyonaryong mga kronis, tulad ng mga Bilyar, Diskaya at marami pang iba. Dapat nating sunugin lahat sila ng buhay at wala tayong ititira kahit isa. Sa totoo lang, Joe Films, sang-ayon ako sa'yo. Pero lahat. Tapos militar na. Matinong militar ha. Ang problema nga, itong mga militar na ito, yan. Especially itong mga retarded generals na ito, na pinabababa si Bongbong para sila na naman. Ganun kaya wala Joe Films, bumalabs yan. Pero sang-ayon ako sa'yo ha. Si Pista Bunao, shout out. Hindi po kuya, sumalo po sa buhay sa mga ka-warriors. Daldal pamor para pati ikaw bigyan na rin ng arrest warrant. Pinadama lang pala kayo ng ICC. O, diba? Totoo. Chupista ulit, Ang kapal ng mukha nito si Tanda para murahin ng Diyos. Sino ba ang bigay ng hininga niya? Baka si Satanas. Kayo na po ang bahala kung sino pati yung nagbigay ng award ay talaga po namang nahawahan ng matinding kaiwanan. Dapat sa inyo mawalan lisensya sa pagka-abogado. Hindi kayo abogado kundi isa kayong malaking abogago. Visit kayo. Mainit ulo ng Chupista. Kalat niyo. Good morning, Kasani. Bakbak lang Kasani. Bakbak lang. God bless your family. God bless kalat niya. Isang oras na yata tayo, mga friend. Elizabeth Scaria, good evening, Sir Rox. Grabe itong DDS. Pinagre-resign si BBM tapos isang demonyong Sara ipapalit. Wow, ha? Anong tingin nila sa hindi DDS? Kagaya ng mga tanga, walang utak at abnormal pag-iisip. Hoy, kayo na lang ang mag-rally dyan. Total, bagay kayo dyan. Pareho kayong mga baliw. Totoo yun. Elizabeth Iscari ulit. Dapat mag-isip ng solusyon si BBM para mapatalsik itong mga lahi ng mga Duterte at Aliporcito sa perwisyo sa ating bayan. Sobrang kahihiyan na ang mga ito sa buong mundo. Totoo. Elizabeth ulit. Nagdag comment ko po dito sa nagbigay ng award ni Digong na yan sa IBP. Ganun na ba kabobo ang mga abogado dyan na pumirma para mabigyan ng award ng isang human rights violator at isang demonyo
na dinaig pa si Satanas sa kahayupan. Mga kampon niya yun. Ikaw talaga. Ramon Valencia, shout out. Bossing, yung award na binigay kay Gong D sa Recto ay BP Barian. Magkano kaya yung award? Hindi yata nanonood ng balita yung grupo na nagbigay ng award. Hindi yata alam kung ano ang nangyayari sa bansa Pilipinas. Totoo yan, Ramon. Mga tanga po, tanga. 3J show ulit to. Binili pala sa Recto yung award. Oy, at least kumita ang Recto dyan. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads. Salamat. Elizabeth ulit to. Para sa akin, Sir Rox, yung mga politiko na halal natin, taasan nila ang sweldo nito, yung hindi na sila mangungurakot. Wala, hindi mangyayari yan. Maski taas pa sweldo niya, mga hayop na yan, mangungurakot pa rin yan. Mga adik nga sila adik sa pera. At huwag na silang bigyan ng pondo dyan, at huwag na hahawak kahit anong project para matapos ang sistema nila na may insertion kuno. Di sila dapat makialam dyan. O tigilan na ang dynasty ng mga pamilyang sabay-sabay na naglilingkod. Sipain na lahat ang sistema na yan. Kawawang Pinoy tayo. Wala na. Tama sabi nung siya. Kailangan talaga military takeover. Yun lang para sa akin na makakaano nito. Pag military takeover, lahat ng politikong magnanakaw, kalaboso nyo. Ang ina, kung piskay nyo lahat ang kayamanan, lahat nyo, yari ay, hindi lang pala kawatan at manyakol, kundi pati na rin ang abno, kulang at retarded, ay nakapasok na sa kongreso natin. Wala talagang kapag-asa ang inang bayan natin. Yari na naman ang mga tumbong natin ito. Totoo. Danilo Proilan, shout out. May retarded general, kasuhan para mahinto pensyon ng gobyerno. Totoo, yun na nga Kalayo mo wala, di ba? Perden San Juan, magandang hapon, Karox. Karox, isa lang po ang sasabihin ko. Pinabayaan tayong mamamayang Pilipino ng gobyerno sa kagagawan ng mga tiwaling politiko. Pag nanakaw sa kaban ng bayan, sa ngayon, tignan at bantayan natin kung anong magiging solusyon ng Administrasyon Marcos. Dasal lang po tayo. Totoo yan, Perden. 3J show po. Hello, Sir Rox. Kumusta naman yung people power ni Kuno Barsaga? Wala. Ay, pagod na ang mga Pilipino sa ganyan. Unless talagang kailangan. Wala namang naniniwala kay Barsaga na yan. Siya at si Sara nag-i-exude ng may diferensya nga sa pag-iisip. Kaso yung napapaniwala nila ay may diferensya rin sa isip. Unless otherwise. Ito, baliw lang ang wala sa mga. PJ show ulit Untouchable lang yan ang mga Duterte na yan sa Davao kasi sila ang naghahari-harian doon. Kita mo naman yung si Pulong binoto pa kahit nang bumugbog ng films, di ba? PJ show ulit. Sir Rox, sa maniwala at sa hindi, kahit pa masunod mo ang 10 utos ng Diyos, di ka pa rin makakapasok sa langit. Kasi walang taong makakasunod sa 10 utos. Totoo naman. Isa lang ang tanging paraan para makapasok sa langit. Paano? To receive the Lord Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior. Pasok na ako sa langit kung yan. Sa ayaw at sa gusto mo, Sir Rox, ito ang totoo. Alam ko namang iba ang idea mo, pero baka sakaling gusto mong saliksikin. Hindi ko na kailangan everyday, parati kaming yan. Ayokong sabihin sa'yo, baka mamaya sabihin mo, sinungaling ako. Paulit-ulit. Kailan man ako talagang, hindi ako masyadong naglalapit dyan, mga friend. Yung pagkakakilala lang natin dito, siya ang nagbulong sa akin na mag-vlog. At yan nga ang mission ko. Yung tong animal na hipag ko. Siya. Pumunta kay Tulpo, palpak.
Siya. Oh, diba? Tuloy natin. Si Jesus Christ, si Lord. Ayoko na ikwento kung how many times na lumapit ako sa Kanya na nagkaroon ng solusyon ang problema ko. Tuloy natin to. O si Jesus ay Diyos, kaya nga sa Kanya lang tayo magdadasal. Oy, Xerox, hindi lahat ng nagbabasa ng Biblia nasisira ng isip. Si Pastor Dilagon ba? Hindi, iba yun. Iba yun. Hindi, iba yun. Maniwala ka. Pagkausap ko si Pastor, parang ordinaryong, hindi siya pastor. Oo. Nag-uusap kami, anything under the sun. Totoo, di ba? Yun yun. Oy, mission accomplished mga boss. Inabot tayo 1 oras. So, sana naging masaya usapan natin, ha, mga friend. Ha? God bless. Good night. Baka mamaya makapagsingit ako ng konting may gusto ko sabihin na naman dito sa aking misyon, ang aking hipag na hanggang ngayon meron pa ring sayad. God bless mga boss. Good night.